Nagsimula ang kwento sa kalye kung saan mayroong isang piyesta, at ang isang batang 14 anyos na si Wool ay nasisiyahan sa mga nakuha niya. Ngayon na mayroon na siyang mga pangangailangan, kailangan niyang maghanap ng matutulugan para sa gabi. Siya ay isang ulila na walang tiyak na layunin at naglalakad-lakad sa buong kalupaan. Habang papalabas siya ng piyesta, nakatagpo siya ng isang higanting misteryosong lalaki. Natatakot siya dahil pakiramdam niya ay may banta sa kanya. Tama ang kutob niya nang magising siya sa dilim. Walang kahit isang sinag ng liwanag. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit agad niyang napansin na hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagbigay ng lakas para tumayo. Nagsimulang magpatak ng luha habang sinusubukang alamin kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ang tanging maalala niya ay ang kanyang pagkikita sa misteryosong lalaki kanina. Naalala niyang sinabi ng lalaki na mukhang may silbi siya. Napagtanto ng batang si Wool na tiyak na may kinalaman siya sa dahilan kung bakit siya naroroon. Hindi niya matandaan kung mayroon siyang mga kaaway, kaya't ipinaliwanag niya sa sarili na may layunin ang lalaki. Hindi niya tiyak kung gaano katagal ang lumipas, kaya't sinubukan niyang suriin ang kanyang alaala. Bagamat siya ay isang ulila, natatandaan pa rin niya ang kanyang edad, pangalan, at ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. Sa puntong iyon, matagal na siyang nasa dilim kaya hindi niya alam kung gising pa siya o hindi, kaya nagsimula siyang umiyak. Natatakot siya at mag-isa, at hindi alam kung gaano pa katagal siya maghihirap. Wala na siyang kinakain at nagsimula siyang maniwala na mamamatay na lang siya sa gutom o sa pagkabaliw. Nag-isip siya kung ang plano ng lalaki ay para mamatay siya sa gutom. Nagsimula siyang umiyak muli, dahil pakiramdam niya ay wala siyang ginawa para pagdusahan ang ganitong pagpapahirap. Ngunit bigla, nakakaramdam siya ng sensasyon sa kanyang kamay, at hindi makapaniwala. Sa wakas, may galaw na siya at mas madali na ring makahinga. Bumabalik ang mga pandama ng kanyang katawan. Naamoy niya ang mamasa-masang hangin at naramdaman ang malamig na lupa. Dahil dito, napagtanto niyang nasa ilalim siya ng lupa, at sa malayo, naririnig niyang may dumadaloy na tubig. Sinubukan niyang magtipon ng lakas para gumalaw at uminom ng tubig. Nakipaglaban siya sa kanyang paralysis at nagsimulang gumapang patungo sa pinagmumulan ng tunog ng tubig. Alam niyang kailangan niyang makipaglaban upang mabuhay. Natagpuan niya ang kanyang panloob na lakas at patuloy na gumapang. Sa wakas, nakarating siya sa isang pader ng bato kung saan naririnig niya ang tubig. Isang maliit na agos ng tubig ang dumadaloy mula sa pader at ininom ni Wool ang makakaya niya. Ngunit hindi pa rin siya makakita sa dilim at aksidenteng nasugatan ang kanyang daliri sa isang bato. Pakiramdam na talo, bumagsak siya sa lupa at nakatulog. Nagising siya habang nakahiga sa lupa at naramdaman ang presensya ng isang tao. Tinanong siya ng lalaki kung bakit siya patuloy na lumalaban upang mabuhay, tinanong kung ano ang kaya sa buhay niya na nagiging dahilan ng labis na paghihirap at iminumungkahi na sumuko na lang siya. Sinabi ng lalaki na kung susuko siya, makakamtan niya ang kapayapaan sa pagkalayo mula sa paghihirap, at magiging maayos na lahat. Naisip ni Wool kung magiging payapa siya kung bibitiwan na lang niya ang lahat, ngunit hindi siya naniniwala. Magpapatuloy siyang mabuhay at hindi hahayaang magtagumpay ang ideya na iyon. Sinubukan sabihin ng estranghero na sayang lang ang lakas niya, ngunit alam ni Wool na hindi siya magiging payapa kung mamatay siya ng ganito. Gusto niyang maghiganti sa taong nagdulot nito sa kanya ng walang dahilan. Nagdesisyon ang ating bayani na lumaban upang mabuhay at magiging sulit lahat ng ito kapag nakuha niya ang kanyang paghihiganti. Tinanong siya ng lalaki kung gusto ba niyang maghiganti at sumigaw si Wool ng oo. Biglang nawala ang estranghero at hindi na ni Wool naramdaman na ito pala ay isang hallucination ng kanyang sarili. Nagtagumpay ang kanyang konsensya dahil kailangan lang niya ng kaunting lakas loob upang hindi sumuko. Nagawa niyang umupo ng tuwid at muling lumapit sa pader ng bato. Nararamdaman niya ang lumot sa pader na tinubuan ng tubig mula sa ilalim ng lupa. At sinubukan niyang kainin ito na walang ideya kung ito ay maaaring kainin o hindi. Ngunit tinangkang niya pa rin. At gaya ng inaasahan, hindi maganda ang lasa ng lumot. Ngunit hindi siya tinatablan ng sakit dahil dito. Kaya't bumalik siya sa pagkain ito upang mapunan ang gutom na katawan at mabuhay. Ang batang si Wool ay mas determinadong gawin ang lahat upang mabuhay. Kailangan niyang patuloy na paalalahanan ang sarili para hindi sumuko. Ngayon, may lakas na siyang tumayo at sinubukang maglakad-lakad sa paligid ng kwarto.
Ayon sa kanyang mga sukat, ang kanyang espasyo ay mayroong humigit kumulang 9 na metro kwadrado. Habang naglalakad siya sa paligid ng kwarto, narinig niyang may isang bakal na pinto na bumukas. Ang matalim na sinag ng liwanag ay halos magpabulag sa kanya. Ngunit hindi siya umupo at nilapitan ito, nagtataka kung mayroong tulong na darating. Ngunit nakita niyang may anino ng isang tao na nag-iwan sa kanya ng pagkain, at agad nitong isinara ang bukasan. Naamoy ni Wool ang pagkain at mabilis na tumakbo patungo dito. Kahit hindi niya nakikita, naamoy niya ang mga nabubulok na isda, baboy, at mga dahon ng tsaa. Nakakuha siya ng ilang klase ng tira-tirang pagkain at inisip niyang marahil ay may higit sa isang tao na kasangkot. Ang 5 magkaibang tira-tirang pagkain at ang ideya ng espasyo sa kwarto ay nagbigay kay Wool ng malabong pagtatansya na 5 tagapamahala ang nag-iingat sa lugar na ito, at higit pa sa 5 tao ang dapat na nakakulong kasama niya para sa isang partikular na layunin. Hindi niya lang matukoy kung bakit, ngunit hindi na niya kayang maghintay pa at tinapos niya ang kanyang pagkain. Mas gusto pa niyang kumain ng mga tira kaysa sa lumot na kinain niya kanina. Ngayon na tapos na siyang kumain, kailangan niyang magplano. 4 na buwan na ang nakalipas, at ginugol niya ang panahong ito para pataasin ang kanyang lakas. Binibigyan siya ng pagkain isang beses sa isang araw at hindi nagsasalita. Hindi pa rin niya nakikita ang anumang senyales ng posibleng pagtakas. Iniisip niyang mababaliw siya sa ganitong sitwasyon, ngunit nagsisimula ng mag-adjust ang kanyang mga mata sa dilim. Ngayon ay nakikita na niyang mas malinaw ang mga piraso ng buong madilim na espasyo sa paligid niya. Minsan, nais niyang hindi niya nalang makita, dahil natutuklasan niyang hindi siya nag-iisa roon. Napansin niya ang isang bagay sa gilid ng kanyang mata at inisip niyang mga insekto lang iyon, ngunit hindi niya alam na isang ahas pala ito. Hinawakan ng ahas ang braso ni Wool at nagsimulang yumanhil. Kinagat ng ahas ang kanyang braso nang hindi binibigyan si Wool ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Sumigaw si Wool sa sakit habang tinutusok ng lason ang kanyang laman. Ang buong katawan niya ay parang nasusunog. Hindi maipaliwanag na sakit, ngunit ang tanging magagawa ni Wool ay humiga sa lupa at tiisin ang lason na dumadaloy sa kanyang dugo. Dumating ang pagkain ni Wool at kinuha niya ang mangkok, umaasang makakabawi ng kaunti sa kanyang kalusugan sa pagkain. Tumanggi siyang magpakamatay anuman ang mangyari. Lumipas ang panahon at muling hinarap ni Wool ang ahas. Naramdaman niyang nagbabago ang katawan niya sa proseso ng pag-detoxify. Isa sa mga pagbabagong napansin niya ay ang kanyang paningin. Ngayon, mas malinaw na niyang nakikita ang mga bagay sa harapan niya. Ibinaba ni Wool ang kanyang kamay patungo sa yumanhil na ahas, naniniwala na ang kagat ng ahas ay maaaring nagpatibay sa kanya. Nakarinig na siya ng mga kwento na ganito ang nangyayari. Umaasa siyang magiging matibay siya sa lason ng ahas at maaaring makuha pa niyang isang sandata, kaya pinayagan niyang kagatin siya ulit ng ahas. Naramdaman niyang ang katawan niya ay parang nasusunog, at ngayon, ang buong braso niya ay namamaga at pulang-pula. Nag-isip si Wool kung tama ba ang kanyang ginawa, ngunit napansin niyang hindi kasing sakit ng unang kagat. Tinutok ni Wool ang kanyang mga mata sa mata ng ahas habang ang mga mata nito ay napinsala ng dilim. Bagamat maliwanag ang mga mata nito, isang mahusay na manghuhuli ang ahas na gumagamit ng lihim na paraan upang kainin ang kanyang biktima, minsan ginagamit pa nito ang tunog para pabagsakin ang biktima. Bagamat masama ang tingin ng ibang tao sa mga reptilya, hindi makasarili ang mga ahas. Pagkatapos nilang kumain, hindi nila ipinagkakalat ang pagkain sa pamamagitan ng pagpapalayas ng kanilang biktima. Ang ahas ay dumulas papalayo, naiiwan si Wool na may bagong katangian ng paglaban sa lason. Biglang nag-umpisang gumalaw ang lupa at hindi makapaniwala si Wool sa nangyayari. Napansin niyang ang pinto ay bumukas. Agad siyang tumakbo patungo sa pinto at nakita ang higit pang mga kwarto sa pasilyo, na medyo malayo, kaya't hindi pa siya nakakarinig ng tunog mula rito. Sumilip siya sa isa sa mga kwarto at naamoy ang amoy ng nabubulok na laman. Inanalyze niya ang katawan at inisip niyang ang tao ay malapit sa kanyang edad. Nag-isip din siya kung ganoon din kaya ang nangyari sa ibang mga kwarto. Nagpatuloy siya sa pasilyo at muling hinarap ang pinto. Inalis na ang mga hawakan at bolt, ngunit magbubukas pa rin ang pinto. Sa kabila ng pinto, nakita niya ang isang batang lalaki at isang batang babae na parang hindi magkakilala. Walang salitang nilapitan ni Wool sila at nagsimulang maghanap sa mga karagdagang kwarto.
Nakita niyang may mga katawan pa at sa wakas ay tinanong siya ng babae kung sino siya. Tinatanong siya kung saan siya galing dahil hindi niya makita si Wool sa dilim. Ipinakilala ni Wool ang sarili at sinabi niyang siya ay nakakulong sa kalapit na sektor. Tinanong niya ang kanilang mga pangalan. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Wool at ang pangalan ng lalaki ay Song. Hindi na kailangan pang malaman ni Wool ang iba, kaya't iniutos niyang sumunod sila sa kanya. Sinabi niyang marahil ay mayroong iba pang mga lugar na tulad nito. At ilang metro mula roon, nakatagpo sila ng isa pang pinto. Nagdesisyon silang sumunod sa kanya, at isang bagong grupo ng mga tao ang nandoon sa kabilang pinto. Lahat sila ay nagulat nang makita ang isa't isa, ngunit napansin ni Wool na mas kaunti ang mga tao na namamatay sa gutom sa sektor na ito. Pinili ng mga tao sa sektor na ito na magpakamatay na lang. Napansin din niyang mas marami ang mga mangkok ng pagkain dito kaysa doon sa dati niyang kinatatagiliran. Sinubukan ni Wool na mag-isip kung bakit nila ginagawa ang ganitong diskriminasyon sa mga sektor. Tinawag siya ni Yo at sinabi na ang grupong ito ay nakakulong halos sa parehong oras nila. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nakarating sa isa pang lugar sa ilalim ng lupa na may pinto. Binuksan ni Wool ang pinto, at nabingi sila sa liwanag. Akala nila ay lalabas sila, ngunit nang mag-adjust ang kanilang mga mata, napansin nilang binibigyan sila ng liwanag ng isang sulo. Nang ma-adjust ang kanilang mga mata, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Mukhang isang ilalim ng lupa na nayon. Naglakad sila sa mga istruktura at wala silang nakita ni isang tao sa loob. Napagtanto ni Wool na siguro ay nagmamadali itong ginawa dahil ang mga istruktura ay maluwag, habang sinusubukan niyang alamin ang layunin ng nayon na ito. Isang babae mula sa bagong grupo ang tinawag siya. Ang pangalan niya ay Lee Min. Sinabi niyang siya ay magiging alaga ni Wool mula ngayon. Lumapit si Min kay Wool at tinanong kung laging ganito ang kanyang mga mata. Walang mga salamin sa nayon, kaya't hindi sigurado si Wool sa tinutukoy niya. Sinabi ni Min na pula ang mga pupil ni Wool, at naisip ni Wool na siguro ito ay dulot ng kagat ng ahas. Nais malaman ni Min kung ano ang iniisip ni Wool, ngunit hindi niya ibinabahagi ang anumang impormasyon. Hindi ito tumigil kay Min sa pag-uusap at sinabi kay Wool na siya ay kakaiba kumpara sa iba. Tinanong ni Wool kung paano. At sumagot ang babae na lahat sila ay nalilito at siya lang ang nag-iisip. Nakialam si Yo at tinanong kung ano ang ginagawa nila. Sinabi ni Min na nag-uusap lang sila, at sinabi ni Yo na nagdesisyon na ang iba na magtulungan. Tinanong ni Yo kung magpapakabilang ba si Wool sa kanila, ngunit hindi pa sigurado si Wool kung nais niyang sumama sa kahit sinuman. Ngayon si Yo at Song, ngunit sinabi ni Wool na hindi pa tamang oras para sa kanya. Wala nang magagawa si Yo kundi tanggapin ang desisyon ni Wool. Sa kabilang banda, sabik si Min na sumama sa grupo. Ngunit alam ni Wool na matagal na silang nakahiwalay. Walang paraan na tama pa ang kanilang kaisipan. Naglakad si Wool palayo at nagpasya na lang na magmasid mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ni Wool na marami ng mga grupong nabuo. May grupo na pinangunahan ni Yo at Song, isang grupo na pinangunahan ni Kang, isa pang lalaki si Jung na nagbuo ng grupo, at si Yung Son na may isa pang grupo. At si Wool, isang bata na hindi kabilang sa kahit anong grupo. Ang ibang mga grupo ay nag-uusap at nag-aalangan kay Wool. Naniniwala sila na baka pinatay ni Wool ang lahat ng tao sa kanyang sektor kaya't hindi siya gustong sumama sa grupo. Hindi pinapansin ni Wool ang mga tao at lumapit siya sa isa sa mga pader. Iniisip niya na hindi siguro matagal nang itinayo ang underground na lugar na ito. Sa dami ng lumot sa mga pader, mukhang matagal na ang lugar ngunit muling ginagamit. Tanging isang tao na may sobrang yaman lang ang maaaring gumawa nito. Biglang may butas na lumabas sa kisame at napatingala silang lahat. Isang basket ang bumababa mula sa kisame. Nang dumating ang basket sa sahig, puno ito ng pagkain. Ang ilan ay agad na nagsimulang maghukay, ngunit pinigilan niyo ang lahat. Sinabi niyang kailangan nilang i-distribute ang pagkain ng pantay-pantay upang ang lahat ng kinatawan ng mga grupo ay magtulungan sa paghahati. At bago pa makapagsalita ang iba, sinabi rin ni Wool na kailangan din niyang makuha ang bahagi niya. Ipinasok ni Wool ang kamay niya para kunin ang bahagi niya, ngunit pinigilan siya ni Jung. Sinabi ni Jung na walang sino man ang pwedeng kumuha ng pagkain mula sa basket nang walang permiso niya. Hindi niya alam, nagkamali siya ng malaki.
Kinayla ni Wool ang kanyang kamay at tinuklap ang mga mata ni Jung. Dumaloy ang dugo mula sa mga mata ni Jung, at lahat ay nagulat nang ibagsak ni Wool si Jung sa lupa. Hinarap ni Wool si Jung at hamon na magsalita ulit siya, ngunit tanging ang sigaw ng sakit ang tanging nasabi ni Jung. Hindi na umatras si Wool at ipinagpatuloy ang paghuhukay ng mga daliri. Kung hindi natatakot ang iba kay Wool, tiyak ay natatakot na sila ngayon. Magalang na tinanong niyo si Wool na pakawalan si Jung, at unang tumanggi si Wool, ngunit nangako siyo na walang sinuman ang gagalaw sa bahagi ng pagkain niya. Tumayo si Wool at tinitigan si Jung. Kinuha niya ang bahagi ng pagkain at naglakad palayo. Lumipas ang oras at si Wool ay patuloy na nagmamasid mula sa malayo habang kumakain. Pakiramdam niya ay time test sila ngayon para sa mga kapaki-pakinabang na bata at patuloy silang time test hanggang makuha ang layunin ng mga nagko-control. At kung magpapatuloy ito, marami sa kanila ang mamamatay at tatalikod sa ating bayani. Lumapit siyo kay Wool at tinanong kung kumusta siya. Alam ni Wool na wala siyang kaibigan dito, ngunit sinabi kayo na siya ay nagmamasid lang sa kanila. Alam ni Wool kung gaano kahalaga siyo sa iba. Siya ang kumakain ng kaunti ngunit siya ang nagtataglay ng pinakamaraming pagkain para sa kanyang grupo at siya ang pinaka-nag-stand out sa mga leader. Tinanong niyo ang aming batang bayani kung natutulog pa siya mag-isa sa madilim na kwarto. Oo, natutulog siya mag-isa dahil pinapalakas pa niya ang tolerance sa lason. Hindi na masakit ang mga kagat ng ahas sa kanya. Habang kausap siyo, binuksan ang kisame at dumating ang kanilang pagkain. Ngunit nang bumagsak ang basket, lahat sila ay naguluhan. Isang maliit na bahagi lang ng pagkain ang ipinadala. Hindi makapaniwala siyo, ngunit ito ang eksaktong inaasahan ni Wool. Iniisip niya sa sarili na nagsisimula na ito. Si Moknoe Sam ay isang bata na nakaligtas sa huling sektor. Isa siya sa grupo niyo, at honestly, siya ang pinakamaliit sa grupo. Ngunit palagi siyang matatag dahil sobrang determinadong tao. Malungkot na natagpuan si Mac na patay at talagang tinamaan ang grupo niyo. Lahat ay ramdam ang pagkawala. Ngunit sa kaloob-looban nila, hindi nila maiwasang maramdaman na hindi siya nakaligtas dahil siya ang pinakamahina sa kanila. Si Yo at Song ay nagplano ng paghihiganti para sa kamatayan ni Mac at magkasama sila sa plano. Alam ni Wool na sila ay nagtatarget ng pinakamahina sa ibang grupo. Tumitindi na ang sitwasyon at nagsimula na ang kakulangan sa pagkain na nagpasimula ng tunay na digmaan. Pagkatapos mawala si Mac mula sa grupo ni Yongxian, nagsimula ng magkakulong ang lahat. Ang bangungot ay umakyat ng patuloy na may mga natagpuang patay gabi-gabi. Una, isa sa grupo ni Yo. Sunod, mula naman sa grupo ni Yong. Pagkatapos, bumalik ito sa grupo ni Yongxian at sa isang tao mula sa grupo ni Kang. Wala nang tiwala sa isa't isa, at nagsisimula ng magulo ang lahat. Ngunit hindi gaanong nababahala si Wool tungkol sa kakulangan sa pagkain dahil may lihim siyang supply ng lumot. Medyo kakaiba pa rin ang lasa para sa kanya, pero handa na siyang gawin ang lahat para makatawid. Nasanay si Wool na mag-isa sa kanyang madilim na kwarto, pero malapit na itong magbago. Narinig niya ang ilang boses na papalapit sa pasilyo at inisip niyang may hindi bababa sa 4 na tao. Sigurado siyang hindi lang sila naglalakad para mag-enjoy. Plano ng grupo ni Yang na patagilid siya, kaya mabilis na nagtago si Wool sa mga anino. Iniisip ni Yang na tamang-tama na ang pagkakataon para mag-higanti. Nakapagpatumbo na siya ng 2 tao pagkatapos ng laban, at ngayon ay puno siya ng lakas at handa ng habulin si Wool. Habang naglalakad, biglang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang binti ang isa sa mga tao ni Yang at bumagsak siya ng malakas habang ang ahas ay dumulas palayo. Hindi niya kinaya ang lason ng ahas at mabilis siyang namatay. Nagpanik si Jung at nagsimulang magtawag kay Wool. Tahimik na nilapitan ni Wool ang isa sa mga tao at pinigilan siya sa leeg. Pamait ang galit ni Jung at inutusan si Wool na pakawalan agad ang kaibigan niya. Nag-isip si Wool kung mabuti bang kunin ang buhay ng tao, ngunit agad niyang binasag ang leeg ni Jung. Napatumba ni Wool ang lahat ng mga tao ni Jung at ngayon ay tumatakbo si Jung papunta sa kanya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang tumama, palaging kulang at nawawala si Wool sa kanyang paningin. Lumapit si Wool mula sa likod at sinabi na hindi lang isang mata ang kukunin niya ngayon. Nagmamadaling umalis si Jung pero huminto siya at humiling kay Wool na maghintay.
Sinubukan niyang makipag-ayos kay Wool at inalok na magsanib puwersa. Medyo nalito si Wool sa sitwasyon, ngunit iniisip ni Jung na hindi tatagal si Wool nang walang tulong niya. Alam ni Jung na hindi interesado si Wool sa alok niya at mabilis na binago ang usapan at sinabi niyang magiging alalay siya ni Wool. Lumapit si Wool at iginiit na hindi siya maaaring magtiwala kay Jung. Sinubukan ni Jung na ipagtanggol ang sarili ngunit hindi ito pinansin ni Wool. Umupo si Wool at binigyan si Jung ng malakas na uppercut, tapos ay inilagay siya sa chokehold hanggang sa mawalan siya ng malay. Bulong ni Wool sa sarili na kinuha niya ang buhay ni Jung dahil sa tingin niya, masyado pa itong mahina. Pagkatapos ng insidente kay Jung, parang nagkawatak-watek ang grupo. Napagtanto ng iba na si Wool ang nagpatambo sa kanila ng mag-isa. Nagtataka ang mga lider kung gaano kalakas ang guy na ito. Isang bagay ang malinaw, ayaw nila talagang makipag-away sa kanya. Matalino at brutal si Wool. Hindi maiwasang isipin ni Sun na may talento si Wool sa pagpaparamdam ng takot sa kalaban. Patuloy pa rin sa pag-uusap si Sun sa kanyang grupo tungkol sa lalaalang sitwasyon. Wala nang solusyon para sa distribusyon ng pagkain. Ang mga tao ay nag-aakusa at nagsisilangan para lang mabuhay. Ngayon, lahat sila ay mga mamamatay tao. Alam nilang napatumba ni Wool si Jung, kaya't walang may lakas ng loob na manggulo sa kanya. Tiningnan ni Sun ang kanyang grupo at sinabi sa kanila na umiwas kay Wool. Kapag ang isang tao ay wala nang mawawala, siya ang pinakamalupit. Naiintindihan ng kanyang grupo ang ibig niyang sabihin. Tapos, may isang kasamahan sa grupo na tumakbo papunta sa kanila at nagsabi na 2 bata mula sa grupo niyo ang pinaalis at may hawak na patatas. Sinabi niyang kailangan nilang magmadali bago pa makakain ng mga batang iyon ang patatas. Hindi makapaniwala si Sun na magbabalik loob sila para sa isang patatas, ngunit sinabi niyang maghanda na. Kaya, nagtungo si Sun at ang grupo sa pulang bahay at nakita nila ang 2 na may hawak na patatas. Ang grupo ay sabik na gumawa ng aksyon dahil malinaw na handa na silang gawin ang lahat para sa patatas na iyon. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan mas lalalim ang kwento at mabubuksan ang mga nakatagong sikreto. Hanggang sa muli, manatiling ligtas.